Yo, what's up sa inyo guys? Andito tayo ngayon sa Mega Mall at titikman natin yung mga masarap na kainan dito. Alam ko hindi na to bago sa inyo pero bihira kami pumunta ng Mega Mall. Titikman na natin yung siguro yung mga classic na kainan dito and yung mga bago kung meron. Sabi mo, let's go! Let's go! Let's go! So yun guys, ang ating first stop Sincerity Chicken. Sincerity Fried Chicken ang ating unang kakainin. Wala kami in order kung hindi yung Sincerity Fried Chicken. Para dun sa mga medyo bagets dyan na hindi pa nakakatry nito, alamin natin kung ano yung lasa kasi ito ay very classic chicken. Matagal na to. Siguro kung taga Maynila kayo malamang alam nyo na to. Tayo ngayon sa Mega Mall branch nila. Katabi tayo ng FO1. Dito tayo sa may basement na ba to? Basement yata. So ayun, mag-aantay lang tayo 10 to 15 minutes ang order ng manok and ayun, see you guys in a bit. Sabi mo, Sincerity Fried Chicken. Sincerity Fried Chicken. Ayun guys, dumating yung order natin. Ito siya. And actually kanina pa pala kami kumakain tapos hindi pala siya Naka-record tayo. Pero guys yan, ito siya. Ito yung manok. Thankfully meron pa. So kung familiar kayo sa sa ngoyong ng Cebu, medyo ganito yung lasa niya. Kasi meron siyang parang nasang 5 spice, tapos meron siyang tamis. Ang surprising dito para sa akin, kung titignan mo yung itsura niya, medyo kahawig niya yung mga kanto fried chicken. Yung mga take sa 10, tig 15 sa bangketa na binibenta. Parang medyo may homemade vibe siya. Kasi nga, parang kung mahilig ka magluto, parang yung ganitong itsura, kung pagbabasehan ng aesthetics, kaya mong gayahin to eh. Unlike sa mga Jollibee, McDo, di ba parang ang hirap gayahin ng chicken mo. Ang maganda sa kanya, kahit parang sobrang crunchy niya, hindi siya tuyo. Ano kung nakikita yun. Kasi isa pang gusto ko dito sa Sincerity Fried Chicken, ang bilis ng serving nila. Parang wala pa kami 10 minuto nag-antay. And mind you, lunchtime ngayon. So, Pero siguro may factor din kasi na Monday ngayon. Monday Weekday. kasi ngayon. Tapos, umorder nga pala kami ng Almond jelly drink. almond jelly. Sa mga hindi pa nakakatikim ng almond jelly, para siyang matamis na merong cherry flavor. Hindi ko rin alam kung ba't almond jelly kasi para sa akin yung lasa na cherry. Kung nakatikim na kayo ng mga cherry na Dr. Pepper. o yun, Dr. Pepper o kaya yung mga cherry na candy. Medyo ganun yung lasa niya. Tapos meron lang siya parang nata de coco. So, ayun. Itong in-order namin is parang ano lang siya, drink version. Pero ayan, tikman natin. Ganun na. Kung ano yung in-expect kong lasa, yun ang lasa niya. So kung nakatikim na kayo ng almond jelly, kung mahilig kayo dun, okay to. Just half chicken lang pala in order namin. Oo. Yung half chicken nila is as of today, 2026, 195 pesos. Yan ang half chicken nila and tingin ko sulit naman. Medyo para sa standards ko medyo pricey siya pero yun nga kasi classic chicken siya. And very sulit. Para sa akin kasi nagmamahal yung pagkain kapag yung value niya hindi swak doon sa presyo, di ba? Ganun kasi pag pagkain parang kahit medyo out of budget, pag dumating tapos masarap, di ba? May siyempre, probinsyano ako yung mga manok sa amin. Baka yung 295 mo, isang buong manok na yun na fried chicken. Ito yung yung manok na to, yung parang pag nagutom ka ng madaling araw, parang ito yung masarap kainin, no? Kasi yung tipo nito, yung hindi mo titigilan hanggat may laman pa yung buto. Parang ut-utin kung tawag sa amin. Kumbaga kung talagang siba ka, gagawin mo itong chichirya. Diba? Uy, pero sa ibang bansa ganun na. Ginagawa nilang snacks yung manok. Sa mga Koreano nga yung chicken and beer. Tapos yung gravy nila, ang sarap yung gravy nila medyo matamis. Hindi ka nag-gravy. Yun yung nagbabalanse sa chicken. Yung tamis niya, kinukuha niya sa gravy. Hindi doon sa mismong manok.
Sarap nito. Talagang mukha lang siyang tubig, pero hindi. Sobrang malasa niya. Balasa. Ayun guys, ubusin lang namin to and the overall feedback dito sa Sincerity Chicken. Masarap, syempre. Classic na to eh. Kung taga Maynila ka, alam mo nang masarap to. So, punta tayo sa next nating location or next nating kainan, which is yung ito ngayon guys sa Coopers. Tayo ay magkakape muna and bumili rin nga pala tayo ng Sans Rival at Pistachio Silvanas. Try natin and ayan siya. Tikman mo. First bite. Sarap. Bagay daw siya sa kape. Ayan. Ito ang in-order namin. Ano daw nga pala siya? Sugar free. Hindi naman guilt free pero pwede daw siya sa mga diabetic. Meron ako nakikita sa TikTok na Aerocano. Para siyang Americano tapos i-shake mo siya. Parang ganun. Or alam mo yun, parang binubula. Yung sa mga machine yung gano'n. Yung froth. Froth ang tawag. Froth. Yun. Di ko alam kung anong lasa ng Aerocano na yun. Kung anong pinagkaiba niya. Pero comment nyo nga guys. Kasi wala pa ako nakikitang ganun. Coffee shop na nagtitinda ng Aerocano. Saan mo nakita ang dito? Doon sa na parang dinodocument yung kinakain niya from 9 to 5. Habang nag-work siya, kumakain siya. Sarap ko pa. You try. Swap. So yun, ititikman natin itong honey oat with lipstick. Cheers guys. Hindi lang yan. Hindi naman yan. Masarap. Honey oat. Mga pala Coopers. Kasi parang maririnig ko ito eh. Sikat daw ito eh. O hindi ko alam kung kay Sheldon Cooper ito eh. Ito yung masarap eh. So ito nga pala guys ay sa Cipriano. Cipriano. Ang isa nito, 210. Medyo mahal siya. Mahal siya. Kasi Hindi siya medyo mahal. Mahal Mahal. talaga siya. Pero sarap. sarap. Okay naman. Hindi, tsaka may ano siya eh. Sugar free kasi siya. So, yun yung parang clickbait nila eh. Ito yung parang normal lang na sunset. Pero ang tawag nila ay butter. Hindi siya actually Sans Rival eh. Silvanas siya eh. Ano yung Silvanas? May Ayan, same oh. lang kasi. Yan mismo. Yan. Yan, 100 lang. Ito 100. Mahal pa rin. Kaya parang may mga coffee shop na makakabili ka ng slice ng cake na 100 plus naman. And definitely mas malaki yun kaysa dito. So, mahal siya. Pero masarap. Minsan lang. Ito ay, sugar free din. Pero matamis pa rin siya. Tingin ko, Bakit ano lang? Sakto lang. ano siya guys, hindi siya 0 calories zero sugar lang. Malamang may calories pa rin. Yung pistachio, mataas ang calories niya. Kasi masarap kainin pag kumain kayo ng maalat. No? Pambalansa yung ano. Yan yung puntahan dito sa Metro. Archery, bowling, ice Nag-ano pa skating. lang kami kanina kay surplus. Nakabili kami ng Naman kami nakabili ng pantalon. pants and t-shirts. Kasi ako nakabili ako ng pangtanod. Minsan ng best na pantanod. Abangan niyo yung kanyang ootod. Hindi kasi hindi ako Fit check. nag-sleeveless masyado. Hindi try. Kaya parang pag matanda ka na, parang ko sa akin, ang hirap bumili ng pantalon. Kasi yung pantalon na hanap ko kanina, sakto yung haba niya sa akin. Kasi ang hassle bumili ng bagong pantalon, tapos ipapaputol mo. pa. Oo. Pag wala ka ng time paputol ng pantalon. Kasi pupunta ka dun, susukatin mo, Sukatan ka. tapos puputulan mo. Pupunta ka ulit dun para balikan. Ito nabili ko, as in sakto na siya sa akin. Tapos bago rin to eh, baggy pants to eh.
tatry natin as a millennial magsuot ng mga pang Gen Z na damit. Yung tsaka sa serve kasi medyo, branded naman siya. Pero minsan kasi may yung sizing niya. Mali lang yung nasa tag. Pull and bear. Kita ko PB, pero Yung yung pants. yung pants, pull and bear. Sa akin damit, pull and bear din. Yung kape nito, masarap. Feeling ko lang to medium roast lang. Hindi ko alam. Or pag Amerikano, talagang medium lang lagi. Hindi ko alam Pero pag kasi medium, meron siyang konting asim. Ganon yun pag medium. Hindi ko alam tama niyo o mali Kasi ako. Kasi yun nabasa ko dun sa machine na binili ko, yung B-Coffee. Pag medium roast, best siya for Amerikano. Hindi ko alam. Pero pwede ka rin naman dark roast siguro na pang-Amerikano. Pero sobrang pait. Tingnan mo, ito tama lang yung pait niya at saka yung asim. Meron kasing kape na maasim. Hindi ko alam kung saan galing. Parang may asim yan siya ng konti. Pero masarap. Hindi rin siya yung mapait. So, ano bang kasunod natin pupuntahan? Sarap. Ang sarap magkape. Mas type ko ang kape, pag kape, mas type ko yung Init. mainit. Ako naman, mas type ko yung pag pantambay, masarap yung ito. Pero pag yung kailangan mo ng mabilis ang yung para magising ka, Mainit. mainit. Magigising ka talaga sa mainit Kasi yun nga, parang, para sa akin, ang silbi ng kape para magising ka. So, dapat, pag coffee, mainit. Parang pag Ko bawa. fast drinker kasi ko Kaya siguro... Kasi ko fast drinker kasi siya Solo agad. Happy birthday nga pala niya guys. Kaya dito kami mag-mega mall tour kami kasi matagal na kami hindi nakapunta rin. Isa to sa pinaka-memorable na lugar para sa akin bukod sa Gateway. Kasi dati araw-araw ako nandito. Dito kasi malapit yung trabaho ko. Araw-araw siya dito maglalakad. Tatawid ako from EDSA side to Ortigas side araw-araw. Siguro na yun almost 7 years ago na yun. Pero kaya memorable ang Mega Mall. Gateway, tapos Mega Mall. Gateway, Mega Mall. Mega Mall. Gateway ang aming date namin. Basta from time to time, bumabalik kami doon sa dalawang yun. Gateway, Mega Mall. Pero kung di nyo pa napapanood yung video namin sa Gateway, panoorin nyo. Kumain kami kami doon Hotpot. Shabu. Nag-hotpot ba? Hotpot. Ano na yun, sa bagong Bagong Pilipinas. Hindi. Bagong building na, yung Greenway Mall 2. Doon na siya. Greenway. Dati kasi, nung nag-debate kami doon, wala pa. Ginagawa Wala pa kami lang. pang shabu dati. Food court lang kami kumakain Food court lang sa kami. Master Siomai tsaka Takoyaki. Ngayon nakaka-afford naman tayo ng kahit konting shabu. Shabu-shabu. Hotpot ba? Hotpot. Hindi ko lang kung saan tayo pupunta kasi sunod, pero ubos na yung kape natin and medyo maaga pa. So, tara sa next location. Let's go! Yo! Nandito kami ngayon sa... Shangri-La. Yan, dito tayo ngayon sa Shangri-La, guys. Tumawid lang kami saglit kasi medyo umay na kami sa Mega Mall. Maraming renovate ngayon sa Mega Mall and nagmerienda muna tayo ngayon dito sa food court. Yan, sa Sbarro kami. Matagal ka na ako nagkikrave nito So, ang in-order namin ay Chicago White. Fun fact lang, since taga-probinsya nga kami, walang ganito sa amin. So, every time pupunta kami ng Manila, ng kapatid ko, ng ate ko, ito yung number 1 namin kinakain. So, tara, sige, kuha ka. Tapos, cheers. Happy birthday! Kumain kayo sa creamy. Nagustuhan niyo to. Parang lumiit na siya Lumit na. Hindi na siya makapal. Hindi na siya ganun ka deep. Deep dish kasi ito Brings back memories. Kasi nga, favorite talaga namin ito ng kapatid ko. Nung bata pa kami. Sobrang mahal nito Kasi nga, taga-probinsya kami. Sanay kami sa pizza ng El Boninito's pizza. Mga ganong pizza. Saka mga Greenwich, ganun. Walang ganito sa amin So, every time pupunta kami ng Manila, maghahanap kami nito. Tsaka Subway. Na ngayon, favorite
ko pa rin, Subway. Subway. So, ayun. Hindi pa alam kung may mauuli pa tayo dito kasi na medyo Fancy. pangmayaman to eh. Tignan natin kung may makakainan tayong medyo high-end mamaya. Kagaya nung sabi ko kanina, sarap bumalik dito from time to time. Kasi dati kahit parang araw-araw akong kung dumadaan dito, parang di ko naman afford. Nakakainan ko lang dito sa area na to, specifically sa Siang, yung sa labas, yung Master Siomai doon. Pag Petsa di Peligro na, yun na yung kakainin ko, Master Siomai. 50 pesos, siomai, rice, at gulaman. Sulit ka na. Sulit ka na. Ewan ko ngayon kung may ganun pa silang promo. Pero duman kami kanina bukas pa yung Master Siomai doon. And tingin ko hindi yun magsasara. Kaya lang ano siya 50 pesos na Oo, siomai lang yun. Siomai lang, wala pang rice, tsaka gulaman. Hindi pa ka tayo siya. Gusto mo na tayo agad ma-cancel. May sinabi siyang guys, i-cut natin yung sinabi niya. Pero yun nga, nakakatuwa bumalik sa mga ganito. Kasi ngayon nga, specifically ito kung saan parang 6-7 years ago na akong hindi nakakapunta dito. Nakakatuwa lang na, kumbaga medyo ngayon, medyo afford na natin kahit papano. Hindi po kami mayaman pero malayo na kami dun sa mga tingin-tingin lang. Ngayon naman, pag kayang pag-ipunan, kakain. Kasi ngayon birthday niya so Kahit saan naman tayo kumain, basta kakasama kita, masaya na ang birthday ko. o sige, next vlog natin sa birthday niya, kakain tayo sa pagpag. Pero legit na ako curious ako kung anong lasa ng pagpag. Kasi nga, napanood ko na yung video ni Best Ever Food Review. Ako ba siya ng pagpag? Oo, kasama si Chewy, tsaka si Chef Tatong. Yung chef na nagbablog din. Parang meron silang ruleta doon Kung makukuha mo ay chicken ng Jollibee, chicken ng McDo. Oh? Hindi, random nga kasi yung makukuha mo doon Pero kasi di ba bawal na yun? Dati kasi issue na yun Yung di ba nangangalit-alit ka ng basura sa mga fast food, ino-document na yan. Ewan ko kung bawal na siya ngayon, pero mas parang dapat maging prevalent siya ngayon. I mean, hindi naman sa pagpa-poverty porn, pero mas sumihirap yung buhay ngayon Wow. Diba? So, Mas mahal na. Tapos, hindi naman Parang- tumataas yung sweldo mo. kasi parang siyempre meron din mga taong doon talaga sila nakaasa. Ang hirap din isipin na kung ipagbabawal mo yung something na nakakapagpa-survive sa'yo sa araw-araw. So, nakaka-curious siyang itry, hindi dahil sa... Sa lasa. Hindi dahil sa something bizarre siya, pero nakaka-curious siyang tikman kasi nga may story behind kung ba't nila yun. Kasi for sure yung mga kumakain nun, hindi naman sila after dun sa lasa nun and sa quality ng pagkain. Tsaka yung affordability. Siyempre, ang main reason nila ba't sila kumakain nun, for survival. Sana maging thankful tayo na nakakain tayo ng mga ganitong pagkain. Kahit simpleng pagkain lang na, alam mo yun, yung hindi kinain ng iba bago natin kainin. Wala lang, share ko lang. Tito moments. Isang bagay na natutunan ko sa amin na since nga hindi naman tayo laking mayaman, hanggang ngayon nakaka-appreciate pa rin kami ng mga simpleng bagay lang or yung mga hindi naman considered luxury. Kagaya kanina, namili tayo ng damit surplus. Actually, upgraded na yun yung surplus na damit. Hindi ko alam kung alam niyo yung surplus na stall sa mga SM. Pero para sa akin kasi upgraded na yun. Kasi dati, okay lang Okay. Yung mga damit ko, guys, lang yun, binibili ko siya sa Ukay. Meron kasi sa amin isang sa Quezon Avenue, yung mismong parang pinakagitna niya. For example, yung may Ukay doon, yung mga damit 100. Tapos habang papalayo ka ng papalayo sa gitna, pamura siya ng pamura. So, gano'n ang ginagawa ko dati. Maghahanap lang ako ng Ayun, kasama ko rin yung ate ko noon dati. Sa kanya ako na talaga nahilig mag-Ukay. Tapos parang yun, mga damit ko noon, 30 pesos, 20 pesos. Ang natutuwa nga ako sa'yo kasi hindi ka ma-artist kahit okay lang. Actually, nito lang yung huli kong yung bili ko ng brand new na sapatos. Parang nito lang. Kasi dati nung magkakilala tayo, di ba mga sapatos ko okay lang. Meron pa nga akong okay ngayon na sapatos na dahil hindi naman ako naglalabas. Pag tinignan mo yung ilalim niya, may presyo pa. Nakalagay pa 1.2. Pero kung sa'yo yun dati, mahal na yun. Mahal na nga yun. Pero wala. Siguro magaling lang kami tumingin ng sa ukay. Pero wala, ganun lang yung mga damit ko dati. Mga tig-20, tig-30. Para sa akin nga dati yung 150 na polo shirt o t-shirt. Mahal na yun So, ayun lang. Share ko lang. Mag-uli pa kami. Tingnan natin kung meron pa tayong mapupuntahan or makakainan. So, see you in a bit. Bye-bye!
So, ayun guys, nandito tayo ngayon sa ating last stop dito sa Tepanya, sa EDSA Siang. Yun. So, dito na tayo mag-dinner. Order kami ng 8-course meal. Ito nga pala yung lulutuin sa harap mo. So, ayun, mag-aantay lang tayo ng order and kakain na tayo. Sabihin mo, let's go. Let's go! So guys, sabi niya, dati daw ang niluluto sa harap namin, Angel's Burger. Ngayon, eto na. Parang pag ako yung magluluto dito, parang makakapresyo. No. Hindi pa panoorin ako. Tapos syempre, bawal ka magkamali. Dito na yung order nating kani salad. Yan. First entry. Ready for the plane. Ready to be Hard for you. Welcome to the party. So dumating na yung ano to? Maki roll and salmon roll. Hindi ko alam kung ito ba yung order ko. Parang hindi. Pero tikman na natin kasi gutom na ako. Vegetable. Angus Prime, medyo ano nga po ito? Ayan guys, magpapaapoy ulit siya. 3, 2, 1. Ooh, wow! Alright, happy Manchuri. Hard for you, ma'am. Thank you. Birthday niya, kuya, birthday. Birthday po. Happy birthday po. Later po, we have birthday surprise for you, madam. Ay, thank you. Hotdog. Ang galing, may may thermometer si kuya. Kani salad. Yan, naman special dito. Meron na mayonnaise, crab, meat, nori, tapos pipino. Mapakaano ka dito, big bite. Big bite. Ito yung Angus rib eye something. Pero yan. Salmon. Yan, dumating na rin yung mga croquette. Beef and salmon croquette. Yung mga balls. Yan. Balls. Yan. Balls 1, Balls. ball 2. Yan, tikman natin to salmon croquette nila. For the beef front po, okay lang po isang plato ko na lang po. Bagong luto. Tapos, naluto na rin pala yung Angus beef. Angus beef prime. Ay, thank you po. Tikman natin. Only, nga pala dito? Only garlic. Pero tikman ko muna to. Isang croquette balls na beef naman. Pag naalatan po kayo, ma'am, so pwede ko po i-adjust po. Ito po. So po, standard po namin po siya. Hindi ko na alam kung ano yung mga dumadating na pagkain. Pero tuloy-tuloy siya. So, kumain na lang tayo. O baka may gusto po mag-try. Try mo. Wala po. Anong gagawin ko? Wait, anong gagawin, kuya? Ganda po yung balance leg po. Then, you put the egg po. Then, on the count of 3, throw, flip, then catch po. Okay, sir? Sir, pag kumapit yung egg, meron kang free ice cream. Kailangan kumapit po yung egg po. Kaya wag yung sasalubungin, sir, abangan na po bumagsak. Okay? Okay, for free ice cream, ready on 3, 1, 2, and 3, go po. Throw, flip, then catch. Oh! Buti na lang, hindi na sa loob. Ang layo! Ayos ba? Parang okay din na maraming mabasag kasi dadami yung itlog sa fried rice. Okay, sabaw tayo, miso soup. Ayan, miso soup. Okay. Tikman natin yung, Angus something. Tapos sausawan natin ng konti sa pepper. Lagyan natin ng konting garlic. So, cheers. Ano nga pala siya? Medium rare. So, natin. Peanut oil. Sarap. Tapos ang niluluto nyo ngayon ay fried rice. Ayan. Ito yung Gohan. Anak ni Goku. Sarap. Ano po yung sir, Chang? Ang gawa po yung blender. Ay, tsahan pala to. Yung pala yung Gohan.
Ang sarap kasi lahat ng kakainin mo bagong luto. Sir, ano po ito? Kushiyaki beef roll po. Usayaki beef roll. Isa Sarap. po yung sa appetizer po namin. Usayaki beef roll. Sarap. Ito ang alat po. Ako, hindi. Hindi. Malat. Malat ako kumain eh. Wala naman po kung nilagay na salt dyan. Kaso po kasi ito meron itong soy sauce. Sarap ng kanin. Yung kanin niya, may smoky flavor. Sarap. Ito, usumaki something. Hindi ko alam, pero tingnan natin. Ang sarap. Green cake mo. Opo. Yan na yung banana flan. Grabe, ang sarap. Daig nito yung chow pan ng chow cake. Tip mo nga pala, para sa mga nahirapan kumain ng chopstick sa kanin. Huwag nyo kasing gano'n yan. I-scoop nyo lang, tapos subo agad. Gano'n. Gano'n. Kamusta ka dyan sa bantang kaliwa? Ang sarap ng taba. May taba. Pwede nyo ibabaw sa kanin. Sarap. Tapos maraming bawang. Kami na lang yun nandito guys. So, 9 o'clock na. Medyo busog na kami. Pero, yun, sorry sa mga taga-Tepanya. EDSA siya. Ang dami pagkain. Feeling ko take out na lang yung iba dito kasi hindi na maubos. Pero, masarap lahat. And yung yung pinaka isa dito sa Binabero mo is yung show. Kita nyo nga kanina nagbasag ako ng itlog. Pero overall, okay siya. Kahit siguro once try nyo. Worth the price. Hindi ko na kaya. Busog na ako. Ano na ako? Ayun guys, bali gusto na namin tapusin yung pagkain para kasi magsasarong na sila. Ngayon na bago tayong nakilala si Chef Max. And good luck sa'yo, Chef Max, sa pagbabarko mo. Sana kasunod natin pagkikita sa sa cruise ship. Malay mo makapag-cruise ship kami, tapos mag-cruise ulit ang ating landas. Yun lang, kung nakaabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat. And yun lang, salamat Tepanya and Mandaluyong and Mega Mall and Shangri-La. Maraming salamat, bye-bye.